umaga po sa ating lahat. So I just want to share some of the techniques kung paano ba tayo nagpupuning ng ating grapes. Kasi one of the important cultural practices na kailangan natin na i-implement sa ating mga vineyard is the pruning. Okay? So I will just give some tips kung paano ba ako nagpupruning dito sa ating garden. So kung nakikita nyo po, ayan, bagong pruning po yung ating mga ubas. Ayan. So ito po ang aming ubas ay mga nasa more than a year na, no? So magwa 1 year na and 5 months, pero meron din naman dito na mga 2 years old na mga grapes, especially yung ating mga mother plant. So just to give a tutorial kung paano pa tayo nagpo-pruning or paano pa tayo nagme-maintain, ano ba yung mga technical term sa ating pag-ubas. Okay, so meron po tayong isang tanim dito. Ayan. So this variety is a Baikonur grape variety. So ito po ay magwa 1 year old na, 1 year old and 3 months. So ito po yung kanyang main stem. Ayan, so bago lang po tayo nag-abono, kasi pag nagpo-pruning po tayo, dapat i-supplement po talaga natin ng fertilizer para mag-produce po siya ng mas maraming flowering buds. Actually, yung iba dito hindi pa po tayo nakakapag-pruning, pero marami nang na-i-produce ng mga flower buds. Ayan po. Ayan. So napakarami na po nila. No, hindi na po sila nakapag-antay na makapag-pruning. So ito po yung tinatawag nating main stem ng ating grapes, no? And ito po ay almost umabot na po sa kanyang trellis, no, dito sa itaas ito. So pag umabot na po yan, ipipinch nyo po dito, no? Depende, kasi kung sa akin po dito medyo nag-early pinching po ako. So pinins ko po siya, nag-produce po siya ng lateral branches. So itong lateral branches na yan, ito po yung tinatawag nating cordon ng grapes. So depende po sa inyo kung ilang cordon po yung ilang cordon po ang gusto ninyo palakihin. Dito po sa case na ito, meron po akong 4 na cordon na pinalago. So ito na po yung cordon niya. So 1, 2, 3, 4. No? So yan po yung ginawa kong cordon sa isang grape plant na yan. Kasi pag mas maraming cordon, meaning mas maraming fruiting canes na pwede po tayong i-develop. So like for example, this cordon 1, ayan. So ito po yung kanyang fruiting cane. So pag nag-produce po siya ng another branch here sa kanyang cordon, so dito na po siya mamumunga. Depende po sa inyo kung ilang buds, but usually ang practice ko po dito is 4 to 6 buds po yung nire-retain natin, no? Kung bibilangin natin 1, 2, 3, 4. So may bago na naman po ako dito fruiting cane na pinapatubo, mga nasa 6 buds din po yan. So yung sa mga buds na po na yan ng ating fruiting cane, dyan po lalabas yung ating mga flowering buds, no? So just imagine, sa isang buong cordon na yan, depende po sa inyo kung gaano kalawak or gaano kahaba. Sa case po dito sa aking hartin, almost mga nasa 2.5 meters. No? Pero pag closer ang distance of planting ng inyong mga grapes, so ideal is 1 to 1.5. Depende po yan sa inyo. No? Depende rin, kasi kung mas mahaba yung kanyang cordon, mas marami po tayong madedevelop na mga fruiting canes. Ayan. So yan po yung aking fruiting cane, and make sure na pencil size po talaga siya, no? Para enough yung supplementation, enough yung transportation of food if in case magkakaroon na siya ng flowering buds like this, no? Ito po yung flowering buds ng ating ubas. Depende po sa inyo kung mas maraming kasi ito po yung ating cordon. Ang cordon po natin is may mga buds din po yan siya. Depende po kasi kung ilang another lateral branch ang tutubo dyan. At yun po yung palalaguin ninyo na fruiting cane. Ayan. So dito po lalabas yung mga flowering buds. Ito po yung flowering buds ng ating grapes. So dito po, cordon, fruiting cane,
cordon, fruiting cane. Then another, yan, ito po, cordon po ito. Ito po yung fruiting cane. And usually, ang layo po ng bawat fruiting cane is, nagtatanggal po ako ng dalawang branches dito sa cordon. Then magpapatubo po tayo dito. So para mas may space po siya. Depende po yan sa inyo. Kung mas magaganda po yung inyong mga fruiting cane, pwede naman as long as i-supplement nyo lang. No? So yan. Then fruiting cane. Then another fruiting cane. So kung mapapansin nyo talaga ang pencil size po talaga yung size niya. Ayan. So ideal talaga na pencil size po yung ating fruiting cane. Pwede po nating iwanan ng 6 to 4 buds dahil dyan po maproproduce yung ating mga flowering buds o yung mga future bunches ng ating grapes. No? Mas maganda na mas healthier po yung ating at mas malaki po, mas matured po yung ating fruiting canes para makapag-produce po tayo ng mas malalaking bunches. Okay? Kung tayo nagtatanim pag green pa po yung ating grapes, hayaan na po muna natin siya mag-grow. Huwag po muna nating ipopruning kasi vegetative pa yan siya. Pag siya ay naging woody na, katulad po nito, medyo makahoy na siya kasi ang karakteristik ng grapes is alayana. Yan po yung tawag sa mga woody vine, which is one of the feature po ng ating grapes. So that's the time na pwede na po tayong mag-pruning at makaproduce tayo ng mga flowering bunches. And make sure, huwag po natin kakalimutan na mag-fertilize every 15 days. And pwede naman po tayo supplement din po ng mga organic. So blended po, pwede po yan. So ito po talaga yung pinakamagandang time, lalo na dito sa aking garden, yung sunset. Ayan, saka medyo mahangin. So yun lang naman po yung mga some of the tips na pwede ko pong i-share, especially sa mga beginner na nag-uubas. Kasi mostly bakit yung iba hindi nakapagpapabunga dahil isa po talaga ay yung isang key po talaga sa pagpapabunga ng grapes ay yung pagpupruning. So yun lamang po at magandang araw po sa ating lahat.